Hello again, collective. Ito na naman po tayo sa ating reading. Kunin niyo lang ang nagre-resonate po sa inyo. For sure, hindi po kayo lahat makaka-relate dito. Mga pala si Tin, kung bago kayo rito. Purple Tin or Tin Arcana. Okay. Ano ang energies? Ano ang energies? Kung merong mga nakaka-stress para sa'yo, mga isipin, sleepless nights, worries or anxiety, ano pa? Hindi nyo alam kung tutuloy kayo hindi o yung iba sa inyo namumroblema, nag-aalangan, nai-stress kayo. Pero hindi nyo naman alam kung i-grab nyo ba yan, kung opportunity ba yan, or i-go nyo ba yan, gagawin nyo ba yan, hindi. Pwedeng nape-pressure, alam mo yon. Iba dito, pwedeng namomroblema kayo about money or trabaho, pero nakikita ko kasi pwedeng wala pa ring opportunity para sa inyo. Alam niyo yun? Parang hindi pa dumarating talaga yung big break. No? Pwedeng iba na-stress kayo kasi meron kayong hinihintay, tapos hindi pa rin dumarating yung ine-expect nyo na yan. Bagay man yan, mensahe, sulat, whatever, or makikipag-communicate. Hindi pa rin, yung iba hinihintay nyo bumalik or hinihintay nyo magparamdam, hinihintay nyo dumating bagay, situation, person yan, pero hindi pa rin. Wala pa ring return with the hermit, wala pa ring clarity, wala pa ring confirmation, or wala pa ring return yan sa bagay, situation na yan, or person man yan, okay? Pwedeng may Virgo, pwedeng may mga fire or other air signs, Gemini, Libra, Aqua. Yan. Particular kung meron kang hinihintay na message, reply, balita, or opportunity. Yan. Merong mga delay dito eh. May mga, alam mo yon, hindi mo masimulan yung dapat mong simulan. Especially kung naghahanap kayo ng answers or confirmation sa hermit, parang wala pa. Kuha ko lang ibang cards ha. Wait lang. Please don't forget to follow or subscribe. It really helps me a lot, guys. Yun na lang po yung may tutulong ninyo sa akin. Not skipping ads. Pag-share, pag-like, pag-comment, and pag-follow, subscribe. When it comes to your person na kakonect, karelasyon, meron ditong reconciliation, renewed hope, parang related doon, di ba? Sabi ko, parang naghihintay ka, nai-stress ka. Sabi ko dyan, parang wala pang reply, wala pang pagbabalik, no? Dito sa present situation yun eh. Pero ang mga sumusunod na mga cards mo rito, kung related sa love life mo yon sa person mo, nakakakita ako dito ng reconciliation. Mabubuhayan ka uli ng pag-asa. Meron kang renewed hope. Keeping tabs. Pwedeng nag-aabang-abang ka ng message, chat, reply, paramdam dito sa person na to sa chat or sa social media. Or depende kung siya yan, kung energy ba niya yan na sumusubaybay sa'yo or ikaw yung sumusubaybay sa kanya. Kaya lang merong energy dito ng ayaw niyang mag-commit.
So, hindi ko alam kasi ang nafe-feel ko, meron dito ng gusto ng balikan, meron ditong umaasa na magkaayos, mabuo uli. Pero yung isa kasi non-committal, alam mo yun, parang detached, parang ayaw mag-commit. Travel, experience new things. Oh, some of you meron ditong sinasabi about traveling. Pwedeng may mga bagong places kayo na mapupuntahan, mararating, and magkakaroon kayo ng mga bagong kakilala or new experience. No, baka kasi sa ibang bansa yan, alam mo yun. Moon card, Pisces energy. Oh, may Virgo rito, may air, Pisces. Mm-hmm. So, nakikita ko dito, umaasa kasi sa renewal umaasa sa reconciliation. Pero wala kasi ako nakikitang guarantee dito dahil sa moon card tsaka sun card reverse mo. Nakikita ko na hindi masaya with the sun card. Nakikita ko na may mga fears, insecurities, or uncertainty with the moon card. Yes, definitely. Andyan na naman yung energy ng past or magbabalik. Pwede. Pwedeng magkaroon ng pagbabalik. Kaya lang nakikita ko kasi parang may energy naman na dito nang hindi na masaya. Kaya nga yung isa dyan non-committal Ayaw na So, whether minamanifest mo itong person na to na bumalik sa buhay mo or hindi, andyan talaga yung energy na maaaring ma-reconnect ka with this person. No? This is a relationship na maaaring hindi nag-work nung una. Or maaaring nagkaroon kayo ng problema because of a third party. And dahil doon, dahil nagkaroon siguro nga ng cheating, nagkaroon ng third party situation, betrayal, sa tingin ko, pwedeng doon nag-iba Pwedeng doon nasira yung relationship or doon nagkaroon ng pagtabang, no? Nawalan ng gana. Pwedeng doon nag-iba yung feelings, no? Kasi nga, syempre, yun cheating yun Okay. Ano pa? Pero kasi may new love na lumilitaw dito sa oracle card mo. So, pwedeng possibility yan na merong new person. Kasi nga, nakita ko din doon sa travel na meron kang makikilala sa ibang lugar Pwedeng may new person, may mamimit ka ron sa pagpunta mo doon, new experiences, alam mo yon new people na mamimit, and possible na meron kang makilala doon sa place na yon or bansa na yun, lugar na yon na maring, alam mo yun, potential na new love interest. Ayusin ko lang to. Kaya lang nakikita ko kasi dito sa energy is non-committal. Pwede kasing ikaw yan. Pwedeng ayaw mo munang mag-commit sa isang relationship. Change. Shapeshifter. Ano to? So, nagkaroon ng pagbabago sa pakikitungo mula nung nagkaroon ng
pangangaliwa or cheating. Pwedeng yung iba sa inyo, pwedeng ang nagkaanak pa kayo dito and single parent kayo, no? And this person is, bukod sa nag-cheat siya, alam mo yon, may mga lies siya talaga. So, kaya kayo nagalit, kaya kayo nag-iba ng pakitungo, kaya nawalan na kayo ng gana or nawalan kayo ng feelings dito sa person na to. Kahit sabihin pa na nagkaroon kayo ng ugnayan kasi may anak kayo, dahil nga itong person na to is a cheater. Ayun no. Paiba-iba ng sinasabi, pwedeng nagiging inconsistent siya, tapos may mga lies, no? Or pwedeng bigla na lang nagbago yung person na yan kasi nga may change card dito. Nagbago yung pala, hindi mo alam, meron na palang third party kasi lumilitaw ang ahas, no? Pwedeng nagkaroon ng temptation, nagkaroon ng ano yun, yung taagaw, snake eh. Okay. So, this is something, ayan. This is, the devil card and snake card. Oh, naging ano talaga, itong person na to is a toxic person. Yung naging ugnayan nyo is naging toxic talaga. So, ang nakikita ko is, pwedeng nakaalis ka na rito eh. Or pilit mo nang iniiwasan, tinatakasan tong person na to, or kung meron mang temptation. Kasi nga, or pwede rin naman kayo yung naging bawal na pag-ibig dito, no? So, hindi ko alam. Take only what resonates na lang. By the way, don't forget to hit the bell notification icon para ma-update po kayo every time I upload new readings. And kung gusto nyo pong maka-avail ng exclusive perks sa akin, mag-avail po kayo ng subscription sa one and only Purple Teen official page. Meta verified, may check sa dulo. Mag-iingat po kayo, maraming scammers yung gumagaya sa page ko, kaya pag walang check yung Purple Teen, hindi ako yon. I will not message you para mag-offer ng kung ano-ano, hindi ko rin po kayo if-friend request. Kayo po yung mag-PM kung balak nyo mag-inquire. So, yun na nga. Feeling ko nga, kumakalas ka na rito kung ito ay nasa present mo. Pwedeng kumakalas ka na. Or kung nangyari na to, natakasan mo na to, nakaalis ka na doon, and pwedeng naka-move on ka na rin, no? Dito sa third party situation na to, or situationship, hindi ko alam. At saka nag-build ka na ng ano mo eh, nag-build ka na ng, anong tawag dito? Boundaries mo. So parang, pwedeng binlock mo na to, iniwasan mo na to, or ini-ignore mo, ni-restrict mo, no? So, parang hindi mo na iaalaw uli na maulit yung ganyan, or iniiwasan mo na talaga. Kasi yan eh, nakita ko dito na parang third party situation yan. Okay? So, yan yung person na naging kakonect mo, yung binabanggit ko kanina na pwedeng nagkaanak kayo niyan or binitray ka, nagkaroon ng third party, or kung ikaw man yung nilagay niya sa third party. So, tignan naman natin yung energy na itong new person. Itong new person na to, na maaaring ma-meet mo. Sabi ko nga, parang may new love, new person, new connection. Oh, wala lang. Sumingit lang ito. Protection. You are ano daw? You are protected, prevented from harm. Okay. Divine intervention. Kasi nga, kung nag-break na kayo nitong person na to at iniiwasan mo na siya, nag-end yung connection ninyo, yun na yung blessing, yun na yung divine intervention. Pinoprotektahan ka na ng divine sa maling person. Or pinoprotektahan ka para hindi ka na maloko, hindi na maulit yung
mga ganyan, third party situation. O, di ba sabi ko nga, lumilitaw devil card kanina, toxic, unhealthy behaviors of people. This person or this relationship, itong previous mo or current relationship mo, kung existing pa rin yan, is toxic talaga sa'yo eh. Kaya nga nagdi-divine intervention niya. Yan. No? Kung tinatanggal ito sa buhay mo sa ngayon, it's because hindi nga yan makakabuti para sa'yo. Toxic relationship, toxic person yan. Kaya, pero meron ako nakikitang new energy doon. O, ayan. Siguro magkakaroon na lang kayo ng agreement, ng settlement, especially kung, ayan, may anak kayo. Sabi ko nga, syempre, may ugnayan kayo. Siguro, ganun na lang yung arrangement ninyo. Kung meron man, pwedeng, ano na lang, para sa bata na lang, ganun na lang siguro, ayan. 2 or more people, discussions, planning. So, siguro yun na lang yung parang business mo or concern mo with this person, especially kung may anak kayo niyan. Pero aside from that, ayaw mo na rin eh. Kasi nga, kung nakaalis ka na dyan sa ganyan toxic person, relationship, pwedeng ayaw mo na rin kasi talagang balikan yan. Okay? Kaya lang, may mga, whether you like it or not, alam mo yung may ugnayan kayo, may anak kayo, pwedeng yun na lang talaga yung, ano, yung mga bagay na pagtutulungan ninyo or pag-uusapan ninyo, magkakaroon kayo ng settlement, agreement, pagpaplano, discussions regarding the child. So, bigay nyo na yung energy na itong new person. This new person. Wow! Synchronicities. Alam mo yon, yung parang parang ipinagtakda na magtagpo kayo or matsyempuhan ninyo yung isa't isa netong new person. Yun nga yung binabanggit ko kanina na new person na pwedeng mamimit mo sa isang lugar na pupuntahan mo. No, pag magta-travel ka, basta parang yan yung new person energy na nadedetect ko eh. Alam mo, ito parang kahit na kinalasan mo na to or kumakalas ka na rito sa person na to na isa na may ugnayan kayo, parang alam mo yun, ang bigat ng energy niya na nadadrag ka pa rin niya until now, nawe-weigh down ka pa rin niya kahit na halimbawang kumalas ka na dyan or kumakalas ka na. Pero yun na nga, nakikita ko, may new person na darating. Ayan nga, lumilitaw dito, pwedeng ginosted ka nito or ginost mo siya, binlock, kinut off. Okay. Wow, ito na nga yun. Yung new person na sinasabi ko sa'yo, pwedeng mamimit mo siya sa isang travel vacation. Basta sa ibang place. Pwedeng may new person. Oh, ito na nga yun, yung sinasabi ko na parang nagkaroon ka ng ties dito sa isang person kasi pwedeng na-pregnant, no? Na-pregnant, nagkaanak, and syempre, pwedeng naging single parent, may ugnayan kayong bata. Kaya parang kahit na umaalpas ka dyan, kahit gusto mo nang kumawala totally 100%, parang nadadrag ka pa rin yung person na yan, ng connection na yan, just because may ugnayan kayo dahil sa pregnancy or bata. Okay. Oh, etong new person na maano mo, na mamimit mo, nakikita kong energy dito is na broken heart ito eh. Oo. Tsaka parang sinasabi talaga yung synchronicities and divine connection. Pwede. Pwedeng ka-twin flame mo, it's either itong person na may anak kayo or itong new person na darating.
Oh, na broken heart ito, itong bagong person na mamimit mo sa ibang lugar, sabi ko nga, pwedeng sa vacation or pwedeng sa ibang lugar na pinuntahan mo or pupuntahan mo pa lang. Itong person na to is broken hearted. Mamimit mo siya, no? Na broken heart siya dun sa ex niya. Pwedeng kaka-break up lang nila. Okay? So, ibig sabihin, mukhang wala namang sabit yung new person na yan kasi, siya rin yung pinaiyak. Siya rin yung na-broken heart doon sa ex-lover niya. Okay, tingnan pa natin ano pa energy dito sa new person. Oh, wow, may potential to dear. May potential talaga na namumuo. Ayan. Kaya kung hindi mo pa nami-meet to, parang nakaka-excite, 'di ba? Pero pwedeng na-meet mo na yan sa isang travel mo kung meron na ngayon, okay? Kung tumutugma sa'yo yung mga binabanggit ko na, halimbawa, may pinuntahan ka, tas may na-meet ka doon na new person, pwedeng ito yun. Ayan, oh, romantic ito eh. This person will do something para malaman mo na interesado siya sa'yo. Okay, magpapakita siya ng interest, ayan, possible nga na i-pursue ka, mag-offer ng romantic proposal or commitment sa'yo yan. O itong person na to is wala pang sabit, hindi pa siya married. Okay, kaya nga sabi ko nga doon na broken heart din ito, binrake siya nung ex-person niya. Kaya wala kang kaaga, wala kang kompetensya kung tatanungin mo ako dito sa new person na sinasabi ko sa'yo na mamimit mo na yan. Ayan no, nakikita ko dito na willing mag-take ng risk. Pwedeng both of you, pwedeng siya yun. Alam mo yun? Ayan talaga. So, ang nakikita ko talaga dito, ang lakas talaga ng energy netong isang person na may ugnayan sa'yo, yung isa na pwedeng may anak ka doon or na pregnant. O, kaya lang kasi, itong person mo talaga is manloloko, trickster, alam mo yun. Kaya hindi mo deserve yan. Tama lang. Tama lang na kumalas ka dyan kung kumakalas ka na dyan or kung nakaalis ka na dyan, hiniwalayan mo na yan. Tama lang. Okay? Wala akong nakikitang magandang patutunguhan, hindi rin naman mabubuo ng maayos ang family mo diyan sa person na yan kahit pa sabihin mong may anak kayo. Tsaka pwedeng may pagka-immature yan, alam mo yun? Merong energy ng manipulative, trickster, hindi talaga yan good para sa'yo. Kaya nga siguro pinadala na yung divine intervention. Nasaan na ba yan? Ayan. Pinadala na yan divine intervention para tanggalin yung person na yan sa buhay mo. And if I were you, siguro dyan ka na lang mag-focus sa new person na mamimit mo yung bago na sinasabi ko kasi wala siyang sabit, alam mo yun. Wala siyang pamilya, anak, wala kang kaagaw. And mukhang seryoso naman ito na alokin ka ng maayos na relasyon. Okay? So, yan yung mga na-pick up kong energies for you guys. Please don't forget to subscribe, follow. Helps me a lot. Pa-comment, pa-like, pa-share. Godspeed, babush.